Para sa mga di makapagpigil magyosi sa kalsada, pinag-iisipan na po ng MMDA na gawing smoking area ang ilan sa kanilang mga urinal sa Metro Manila. Pero ang ilang empleyado ng ahensya tutol sa planong yan. Saksi si Julia Segovia. Para hindi na matulad sa halos 1,000 natikita ng MMDA mula nang ipatupad ang smoking ban sa mga pampublikong lugar nitong Hulyo ang 1. Sa mga smoking area, 10 metro mula sa mga MRT at LRT station na lang daw maglabas usok. Pero dahil posibleng kulang pa, gusto rin gawing smoking area ng MMDA ang ilang urinal sa Kamaynilaan. Kesa naman po alisin na lang at hindi na gamitin, ginastusan din po ito. Pero tutol na agad ang mga nakausap kong taxi driver na madalas gumamit sa mga urinal. Hindi rin pwede dahil maraming pumapasok din minsan na mga umihi na iba. Dito mag-i-standby yung mga gustong manigarilyo, ihihi ka, malalanghap mo yung usok. Sinang-ayun na naman sila ng isang eksperto sa kalusugan. Kahit 3 hours ago pa po nanigarilyo yung tao, madikit kasi yun eh. So imagine if like 20 people will smoke in the urinal, papasok ang isang non-smoker, hindi po niya kakayanin yun. Especially kung asthmatic po. Taliwas sa plano ng MMDA, kung inyong mapapansin, ang bawat urinal may nakalagay na babala kung saan bawal magtapon ng upos ng sigarilyo. Karaniwan daw kasi itinatapon ng mga nagyoyosi ang upos ng kanilang sigarilyo sa tubo na dinadaluyan ng ihi, kaya nagbabara ito. Kaya pati ang empleyadong ito ng MMDA, kontra sa plano. Hindi na papayagan na kami bilang naglilinis, laging kung may ganyan sigarilyo, tapos talaga nila ng mga upos yan, tapos nagbabara, kami napapayipot to, napapagalitan kami. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Narito naman ang mabilis na sulyap sa ibang balita. Nakalabasan ng kulungan ng kapatid ng aktor na si Robin Padilla na si Royet Padilla. Inaresto kapos si Royet sa Angeles, Pampanga matapos umanong bugbugin ang kanyang misis. Dinerecho siya sa kulungan dahil sa standing arrest warrant para sa hiwalay na kasong frustrated homicide noong 1997. Ayon sa piskalya, nakalaya siya matapos magpiyansa sa kasong frustrated homicide. Iniatras naman ng misis ni Royet ang reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Samantala, si Rolando Talban alias Eduardo Fernandez ang itinuro ng isang witness ng QCPD na siya umanong bumaril kay Tess Teaño. Si Teaño ang yoga student na binaril at nasagasaan pa habang tinatangay ang kanyang Hyundai Accent noong 1 buwan sa Kamuning, Quezon City. Nauna nang kinilala si Talban bilang miyembro ng Dominguez Carnapping Group na nasa likod naman umano ng pagpatay sa car dealer na si Venson Evangelista. Our investigators without let-up will continue to conduct manhunt operation against the above-named suspects in order to bring them to justice. And by this alone, will Quezon City and the neighboring cities in Metro Manila will be a safer place to live. Sa ibang balita pa rin, umabot sa 5.2% ang inflation rate o bilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Hunyo. Ayon sa National Statistics Office, ito na ang pinakamataas na inflation rate sa nakaraang 26 na buwan. Bunso daw ito ng pagtaas ng presyo ng pagkain, langis, transportasyon at kuryente, maging ng matrikula. Saksiyan sa aming pagbabalik. Van sa China, alamin kung bakit biglang nagliyab. At sa showbiz saksi, Harry Potter star Daniel Radcliffe, totoo nga bang naging alcoholic? Balitang hatid ng nag-iisang liga ng katotohanan. Kasama-sama natin pamilya, saksi.